Jesus Christ for this night that you have given us. Salamat Panginoon na meron kaming ganitong platform na nakakapag-aral ninyo po mga salita. Dalangin namin Lord God na patuloy na kayo po ang siya mag-reveal sa amin ng mensahe na nais pong iparating sa amin. Lord God, may kalakasan po namin ito Lord in the Spirit Panginoon, and we pray na ma-apply din namin ito, mag-manifest po ito sa buhay ng bawat isa. Sa inyo pong papalit pagsamba, sa pangalan ni Jesus. Amen. So since Holy Week po ngayon, so ang ating pong pag-aaralan tonight, reflecting on the sacrifice and victory of Jesus Christ. So kukuhanin po natin yung ating main verse sa John chapter 19 verse 30. Sabi po dito ng salita ng Diyos, when Jesus had received the sour wine, He said, "It is finished." And He bowed His head and gave up His spirit. Sa Tagalog, pagkatanggap ni Jesus ng alak, sinabi niya, naganap na. Iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Ayan, so this is a very powerful verse na sinabi ng Panginoon. Sabi nga niya dito, tetelestai. Sabi niya, with that, he bowed his head and gave up his spirit. Pag sinabing tetelestai, ito po ay Greek word na ibig sabihin it is finished. It was stamped on documents to mean paid in full. So ganun po ang ginawa ng Lord, yung ating mga kasalanan, past, present, and even future sins paid in full. And lagi nga nating sinasabi na nagsisimula tayo sa finish line. Nagsisimula tayo sa finished work ni Jesus Christ sa ating Christian journey. So napakaganda na this opportunity, Holy Week, na patuloy po nating alalahanin ang tinapos na gawa ng ating Panginoong Heso Kristo. So as we gather for our tonight's prayer meeting, sana we find ourselves in the midst of Holy Week na nakikita natin it's a time for profound reflection and spiritual renewal. 'Di ba? Na patuloy nating inaalala yung tinapos na gawa ng Lord, nagre-reflect tayo sa goodness, sa love, sa grace ng Lord na ibinahagi sa atin at patuloy nagpaparenew tayo in the Spirit. So this week commemorates, inaalala lang po natin, the final days of Jesus Christ's earthly ministry. Yan. So again, we commemorate. So hindi kailangan na i-redemonstrate natin or i-perform ang performance ni Jesus Christ. So alalahanin lang po natin, mag-reflect lang tayo sa tinapos na gawa ng Lord, culminating in His sacrificial death and glorious resurrection. So the good thing about the Lord is yun nga, alam natin na He was crucified in the cross, but then again, after 3 days, He rose again from the dead. It is a time for us to remember the depth of His love and the victory He achieved for us. Yun. So kailangan patuloy daw nating naalala yung lalim ng pag-ibig ng Lord individually, personally sa bawat isa po sa atin at kung ano bang tagumpay yung ginawa ng Lord sa ating mga buhay. So Holy Week begins with Palm Sunday. Yan. So kung marirecall po natin, yung pong Palm Sunday that marks Jesus' triumphant entry into Jerusalem. 'Di ba? And then the week progresses through significant events katulad ng Last Supper on Monday, Thursday. And then bukas po yun kung atin pong aalalahanin, 'di ba? Jesus' crucifixion on Good Friday, and then of course His resurrection on Easter Sunday. So each day holds deep theological significance, reminding us of the fulfillment of God's redemptive plan. So alam naman natin na yung pinaka-climax, pinaka-conclusion ng Bible, syempre, yung plano ng Diyos na i-restore back yung ating relasyon sa Kanya sa pamamagitan ni Jesus Christ. So meron lang po akong 3 points na gustong ipaalala sa atin pong pagninilay this Holy Week. Yung point number 1, alalahanin po natin yung sacrifice ni Jesus. So pwede po nating basahin yung atin pong Bible, yung John chapter 19 verses 17 to 30. Ayan, so dito pinapakita yung journey ni Jesus Christ to Golgotha and then hanggang sa kanyang pagkapako sa krus. Dito makikita natin that Jesus willingly endured immense suffering and pain. So andun yung willingness ng Lord, di ba? Sabi nga niya, kung ano yung kalooban ng Lord, mangyari yon. Yung gusto ng Diyos Ama, mangyari sa Kanya. So in the same way, sana ganun din, no? So hindi tayo tinuturuan ng Lord na i-endure yung same pain na in-experience si Jesus Christ. Pero kung ano yung kalooban ng Diyos Ama, kung anong gusto ng Lord na ipagawa sa atin. So willingly, gawin din natin yun for God's glory.
taking upon himself the sins of the world. 'Di ba? Siya na blameless, perfect, walang kasalanan, pero ang ginawa niya, kinarga niya lahat ng kasalanan ng tao. His sacrifice was the ultimate act of love and obedience to the Father. So wala nang papantay pa doon sa ginawang sacrifice ni Jesus Christ. That is the perfect, the ultimate example of love and obedience ng ating Panginoong Heso Kristo sa Diyos Ama para nga ma-restore yung ating relationship with God the Father, mapatawad tayo sa ating makasalanan, pagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Yan, so ito po yung picture for us to understand, to meditate, yan, to reflect sa sacrifice ni Jesus Christ sa cross. Yung point number 2, syempre, andun yung power of forgiveness. Yan. So, lagi tayong tinuturuan kung nare-recall natin yung sinabi ng Lord sa Luke chapter 23 verse 34, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. 'Di ba? Si Jesus Christ mismo yung nagsabi niya na bagamat ginagawan siya ng masama ng mga taong to, ipinako siya sa krus, 'di ba? Iniinsulto siya and so on. Sinasaktan siya physically, pero siya pa yung nagsabi na, Father, forgive them. Kasi hindi nila alam yung kanilang ginagawa. So it's also a reminder for us na kung may mga tao na nakasakit sa atin, so the same in ang pagpapatawad ng Diyos sa atin, sa ating mga nagawang pagkakamali, pagkakasala. So the same love, the same grace that we should extend forgiveness to other people as well. At kung hindi man sa ibang tao, minsan sa sarili natin, di ba? So minsan, hindi rin natin napapatawad yung sarili natin or may mga gusto tayong gawin pero hindi natin nagagawa. So we also have to forgive ourselves katulad ng pagpapatawad ng Diyos sa atin. Even in the Lord's God's agony, di ba? Jesus extended forgiveness to those who crucified Him. Siguro kung tayo, hindi naman natin siya talaga ganun magagawa, katulad ng ginawa ni Jesus Christ. Pero kahit na nagsasuffer siya, andun yung pain, pero andun pa rin yung heart niya to forgive dun sa mga nagko-curse sa kanya. It teaches us the importance of forgiving others just as Christ forgave us. So again, this is the time, the week for us to remember the power of forgiveness na tinanggap natin sa Panginoon that we could also extend to other people as well. Yan. Father, forgive them for they don't know what they are doing, sabi ng New Living Translation. Yung point number 3 natin, alam na natin yung sacrifice si Jesus, tinuturuan tayo ng Lord na magpatawad katulad ng pagpapatawad niya sa atin. Yung point 3, the victory of resurrection. Yan. So Matthew chapter 28 verses 5 to 6, the angel's announcement of Jesus' resurrection. Sabi dito, ngunit sinabi ng anghel sa mga babae, huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito sapagkat siya muling nabuhay gaya ng kanyang sinabi. Halika kayo, tingnan ninyo ang hinimlayan niya. So napakaganda no na ang Diyos pala talaga natin pinaglilingkuran. Hindi lang basta niya sinabi, pinarapisay na what will happen, pero it come to pass. At wala namang sino mang tao na kayang gawin yun, kundi ang Diyos lang talaga na after mamatay, in 3 days, He rose again from the dead. At salamat sa Lord na it happened. Nangyari talaga yon na ang Diyos natin ay buhay. The resurrection of Jesus is the cornerstone of our faith. It signifies the defeat of death. Ginapi ng Lord ang kamatayan. At dahil nagapi ng kamatayan, andun yung promise of eternal life. Meron tayong buhay na walang hanggan for all who believe in Him. Sa mga tao na mananampalataya, mananalig kay Jesus, kung ano mang race or generation, as long as we believe Jesus Christ is Lord and Savior ng ating buhay, sabi mapapatawad ng ating makasalanan at magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So kailangan patuloy po nating alalahanin na si Jesus Christ pala hindi lang pala napako sa krus. Hindi lang pala sinacrifice ang buhay niya, kundi He is risen. Death could not hold Him. So we have to rejoice in the resurrection of Jesus Christ. Yan. So in our conclusion, so as we meditate dun sa mga katotohanan na binanggit po natin, let us be reminded of the incredible love and grace that Jesus Christ demonstrated through His sacrifice and resurrection. Lagi nating alalahanin yun, yung pag-ibig ng Lord, yung lalim ng biyaya ng pinagkaloob sa atin. Holy Week is not just a historical event,
katulad ng mga nababasa natin sa libro. It is a living reality, a reality that transforms our lives and strengthens our faith. Kaya nga napakagandang season talaga to eh, di ba? Na makapag-rest tayo in the presence of God, yan, makapag-meditate, makapag-reflect, makapag-pray, makapag-worship, makapag-aral ng salita ng Diyos para lalo pang tumatag yung ating pananampalataya sa Kanya. So ang challenge po sa atin, let us commit to living out the victory of our Christ in our lives, sharing His love and forgiveness with others, walking in the hope of His resurrection. It is finished, but our journey with Him continues. Again, nagsisimula tayo doon sa tinapos na gawa ng Panginoon. At sa journey natin as Christians, alalahanin po natin na kasama po natin ang victorious Lord na ating pinaglilingkuran. Lord, salamat Panginoon for this night that you have given us. Alam namin Panginoon na patuloy po naming naalala ang tinapos sa pong gawa sa Cross of Calvary. Salamat po Panginoon na hindi ka lamang namatay sa krus, bagkos nagkaroon ka after 3 days you rose again from the dead. At dahil doon po kami nagsisimula sa finished work of Jesus Christ in the cross. At naniniwala kami, Panginoon Lord God, na in our Christian journey, Panginoon, kasama ka po namin, O God. Purihin ka, dakilain ka, sa mikat parangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen.